Right Perspectives, Ezra 3:8-13. Kaya't nagsimula na silang magtrabaho pagsapit ng ikalawang buwan ng ikalawang taon mula nang makabalik sila sa lugar kung saan dating nakatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Sama-samang nagtrabaho sina Zerubabel na anak ni Seltiel at Josue na anak ni Josadak, kasama ang iba pa nilang kababayan, gayon din ang mga pari at mga Levita. Sa katunayan, kasama sa gawain ito ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag sa Jerusalem. Inatasan nilang mamahala sa pagtatayo ng templo ng Diyos ang mga Levita na 20 taong gulang pataas. Pinamunuan ni Josue ng kanyang mga anak at kamag-anak, pati ni Kadmiel at ng kanyang mga anak mula sa angkan ni Hodavias ang mga nagtatrabaho. Kasama rin ang mga anak ni Henadad, ang mga Levita at ang kanilang mga kamag-anak. Nang inilalagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh, pumwesto ang mga pari na nakabihis ng kanilang kasuotan, hawak ang mga trompeta, at ang mga Levita na anak ni Asaph na may hawak na mga pumpiyak. Nagpuri sila kay Yahweh ayon sa paraang itinuro ni Haring David ng Israel. Nagsagutan sila sa pag-awit ng papuri at pasasalamat kay Yahweh. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay at tapat magpakailanman. Malakas na sumigaw ang lahat ng tao sa pagpupuri kay Yahweh dahil nailagay na ang pundasyon ng kanyang templo. Ngunit marami sa matatandang pari, Levita at pinuno ng mga angkan na nakakita sa unang templo ang umiyak ng malakas habang sinasaksihan ang bagong pundasyon. Marami rin ang sumigaw sa kagalakan, kaya hindi na malaman kung alin ang sigaw ng tuwa at alin ang iyak, sapagkat napakalakas ng ingay at ang dinig hanggang sa malayo. Sa Diyos, palagi may pag-asa at hindi ito nabubulos. Sa simpleng paggising pa lang natin araw-araw, tunay na pinagpala tayo. Dagdag pa ang kanyang mga pangako na sa tamang panahon ay matutupad. Sapat na iyon para umapaw ang ating puso sa pasasalamat. Count your blessings, not your problems. Isa itong pinagpapalala na tumutulong sa ating na magiging masaya at may tamang pananaw sa buhay. Totoo ito, kapag problema ang bilang natin, madali tayong malulungkot dahil lagi ay pero kung pagpapala ang bilang natin, mapapasigla ang puso natin at makakita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Simula pa nung tayo ay sinulang ang galing, makarami ng biyaya ang binigay ng Diyos sa atin. At tandaan natin na hindi pa Diyos ang Diyos sa buhay. Marami pa siyang gagawin at ibigay na hindi natin inaasahan habang patuloy tayo nananalig sa Kanya. Darating ang kanyang pinakamagandang plano sa langit at lupa. At kapag nalangin, hindi natin makakalimutan ang luha, paghihirap at pagbagsak na dinaanan natin. Dahil doon natin makikita na wala tayong mararating kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya't magpasalamat tayo sa Kanya araw-araw.